isang nagtitrending na halaman na sinasabing napakaswerte ngayong 2025. Normal lang yan, ano? Madalas nating makita nakabakod, tapos makita natin sa may bahay nakatanim. Display, ano? Actually, napakaraming varieties ng halaman na ito, no? Iba-iba yung kulay niya. Pero sabi nga, yung 5 maswerteng kulay daw sa 2025 ay nasa halamang ito. Ano-ano ba yan? Hello everyone! This is Sir Misunao, Pini Dino Park in Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, anong pag-usapan natin? Isang nagtitrending na halaman na sinasabing napakaswerte ngayong 2025 ang talagang dumadaan sa ating feeds, ano, at nakikita natin. Ang daming mga views kapag pinag-uusapan ng mga halaman na to, no? Dati, kapag nadadaanan ko to, kapag pupunta ako ng iba't ibang lugar, minsan sinasabi, pinapakain lang namin yan sa baka, sa kalabaw, mga ganun, ano. And naisip ko na sa kanila ganun lang yung impact, pero ito palang halamang ito ay tinuturing na maswerte, no, lalo na sa feng shui, ano. Tinutukoy natin ay yung tea plant, no. Bakit nga kaya naging maswerte yan ngayong taong 2025? Malalaman nyo sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo, mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back, mga ka-MDP. Ang tinutukoy ko pong halaman ay walang iba kundi ang mga tea plant. Ayan po, ano. Yan. Normal lang yan, ano. Madalas nating makita nakabakod. Tapos makita natin sa may bahay nakatanim. Ako, nagagandahan ako dahil dun sa kanyang kakaibang kulay, ano. Pero sabi nga po, maswerte ang halamang ito sa 2025 dahil yung lucky colors sa 2025, yung 5 lucky colors na feng shui ay nandito at kaakibat ng halamang ito, no. Alamin natin, ano, kung ano yung mga kulay na yan, ano. Pero tingnan nyo, napaka-striking nung kulay niya, lalo na kapag natatapatan ng sinag ng araw, ano. Mas lalong lumalabas yung ganda nitong halamang ito. Tara, pakita ko sa inyo ng malapitan. Tapos yung 5 kulay hanapin natin dito sa halaman na to, no. Cordyline fruticosa yung pangalan nitong halaman na to. At mas kilala din siya sa Hawaiian tea plant, ano. At magandang ipang display, ano. Actually, napakaraming varieties ng halaman na ito, no. Iba-iba yung kulay niya. Pero sabi nga, yung 5 maswerteng kulay daw sa 2025 ay nasa halamang ito. Ano-ano ba yan? Yung red, black, brown, green at yellow, no. Kung titingnan naman natin, itong variety na to, meron siyang pula, black and brown, ano. And dito naman sa side na to, meron akong tea plant na merong green at yellow, ano. Kaya siguro sinasabing maswerte yung halaman na yan, ano. Pero kasi ito yung usually na nakikita natin, ano, na talagang pakalat-kalat, ano, at talagang makikita mo na common sa mga garden, ano, yung ganitong kulay, ano. Mas maganda po siya at mas lumalabas yung kulay niya kapag natatapatan ng araw. Pero yung mga tea plant na ganito po, yan, ito naman po yung tinatawag naman nilang lemon, no, color, ano. Maganda rin po yan kasi ang ganda ng variations niya kapag halimbawa lumabas, ano. And yan nga po, itong halaman na to, base sa ating mga ginawang vlogs, ay napakaganda ng mga simbolismo, no. Kasi before, ito ay ginagamit sa mga boundary ng mga iba't ibang bansa para gawing protection, dahil ang paniniwala kapag halimbawang meron ka nito ay na ward off yung mga evil spirit at the same time yung mga kalaban, ano. At kapag halimbawang gusto mong hatiin yung teritoryo mo, ito yung ginagawa nila, no, na pambakod. Actually, unang nakita ko to sa bandang norte, no, sa Benguet. Yan, nakikita natin na may mga nagbabakod pa nito at ginagawang boundaries itong ating yan, tea plant, ano. Pero sa ibang
bansa, no, tulad ng Hawaii, ino-honor din itong plants na to, no. Napaka-sacred sa kanila yan kasi kumakatawan yan ng kanilang mga Diyos, no. At ginagawa itong palamuti kapag may festival, ginagawa po siyang talagang design ng kanilang mga kasuotan, ano, itong Hawaiian tea plant. Kaya sa traditions, malaki po yung cultural factor na tinatawag dito sa halaman na to, no, na makasaysayan sa iba't ibang mga lahi, no. Pero paano nga ba alagaan itong mga Hawaiian tea plant o yung maswerteng tinatawag na lucky wishing plant, ano, dahil bukod sa sumisimbolo ito ng protection, sinasabing nag-a-attract ito ng positivity, no, at tinagurian nga siyang lucky wishing plant dahil po dun sa kanyang kaakibat na swerte, no. At kung mapapansin niyo po, mayroong mga cordyline na mga ginagawang mga stalk, ano, at yan, tinatali-tali yung mga stem at binubugkos dahil sinasabi na kapag ang mga tea plant ay pinagsama-sama, yan po ay nakakabuo rin ng magandang impact, ano, sa atin, lalo na kapag i-display ito sa mga wealth area, naghahatak po ito ng swerte at ng kaparahan. So paano alagaan? Bigyan lang siya ng enough na sunlight kasi ito usually tinatanim outdoor, ano, yung may sikat ng araw, well enough na sunlight para dun sa kaniyang pagkukulay, ano. Pero kaya rin po ng halaman nito na tumagal dun sa mga indoors na bright yung area natin, ano. At pwede nyo po siyang i-display malapit sa pintuan, sa welcome area, sa mga corner na bakante, no, para mapaganda yung inyong bahay dahil dun sa kakaibang kulay ng kanyang mga dahon, mas nag-a-add po siya ng attraction, ano. Ito pong mga kulay niya, iba-iba po yung lumalabas na variety, no. Tingnan natin yung mga dahon kasi yung sinasabi nating mapula-pula, kasama yan dun sa lucky colors, ano, yung brown, black na kulay, meron din po yan, ano. At tingnan nyo, bawat isang dahon, iba-iba po yung kanya-kanyang variations na lumalabas. Depende po dun sa nakukuha niyang sikat ng araw. So, kung mas tingkad o mas maganda yung sikat ng araw na nakukuha, mas maganda po yung napuproduce na dahon ng ating mga tea plant. Actually, ilan lang po yan dun sa aking variety ng tea plants na koleksyon. At pinakita ko sa inyo yung 5 kulay na sinasabing maswerte, no. So, yan po yung nagtitrending na halaman sa ngayon, itong ating tea plant. Usually po, yung mga tea plant natin na hindi naarawan, ganito lang po yung lumalabas sa kanila, no. Parang nagiging reddish lang po yung pinakagilid, ano. Pero pansinin natin kasi itong area na to, bright lang siya, hindi siya ganun katampak. Samantalang dito, yan, makikita natin na talagang yung kanyang pinaka kulay ay lumalabas na dahil mas bright yung area niya. Dito naman sa isa dito, yan, oh, kita nyo, diba? Mas lumalabas yung pagka red, ano. Kaya parang nagiging pink na red, ano, yung kulay niya, no, kapag halimbawang natatapatan ng araw. Pero ito pong mga tea plant, pwede rin po itong ilagay sa tubig, ano. Kaya niyang mabuhay sa tubig, kaya niyang mabuhay sa lupa. Ang propagations po nito ay sa pamamagitan ng stem, ano. Ikakat nyo lang po siya sa stem, tapos itutusok nyo na siya, mabubuhay na po yan. Kaya nang ginagawa namin dito yung tusok method, ano. Kasi nga madali pong mabuhay ang halamang ito. Kung halimbawa naman po itong halaman na ito ay nilagay nyo sa tubig, mag-uugat na rin po yan. It's one way din po ng pagpapropagate yung paglubog niya sa tubig, ano. At kapag halimbawa pong lumabas na ugat, pwede nyo na po siyang i-transfer sa lupa, ano. Pero kung gusto nyo siyang gawing water plant, pwede rin po, no. Kapag halimbawa ginawa nyo po siyang water plant, palitan lang po ng once a week yung kanyang tubig, ano, para po hindi mabulok, ano, at yan, makapag-produce ng magandang roots. So yan po yung ating mga tea plant, ano, na talaga namang
napakaganda. Katulad po nitong isa na to, ito parang yung sinabi nating 5 kulay nasa kanya lahat, oh. Meron siyang green, yellow, red, brown, and black, ano, nasa kanya po. Meron po kasing ganyan talaga na tumutubo yung green, yellow, 5 kulay, tumutubo yung 5 kulay sa isang dahon. Pag nakakita po kayo ng ganyan, talagang swerteng-swerte po. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog at alaman nyo na yung care tips at yung iba pang mga kaalaman at bakit naging swerte trending tong halaman na to sa ngayon, yung ating Hawaiian tea plant, ano. And salamat po sa inyong panonood. Meron na ba kayo ng halamang yan? Kung wala pa, no, ayan, dapat meron kayo nyan para swerteng-swerte kayo ngayong taon na to, no. And thank you so much sa lahat na nag-like, nag-share, nag-comment sa ating mga videos. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no. Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search na po Hermes Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Sir Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye!